Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Time check ang Philippine Standard Time po natin ay 4:59 na po ng umaga. Kamusta po ba ang inyong gising? Naku, ngayon po Tuesday morning, choose to be happy and choose to be early. Kaya naman po dapat by this time ay kayo po ay naghahanda na sa inyong pagpasok sa opisina o kaya naman ay pagpasok sa eskwelahan para sa mga estudyante. At syempre, isabay nyo na rin po sa inyong paghahanda ng inyong almusal ang paghahanda po natin sa magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito. At ngayon nga po ay makakasama po natin isang weather forecaster, pero bago po yan, maaari niyo po kaming panoorin. Yan po ay kung kayo po ay naka-online, yan po ay sa www.ptv.ph. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. At makakasama niyo po ngayong araw na ito ng Tuesday, June 17, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amorla Rosa. At bago po ang lahat ay naglabas po ang Pag-asa nitong thunderstorm advisory. Kanina lamang po yung 4:44 ng umaga. At ayon po dito, nararanasan po ang pagkidlat, pagkulog o yan po yung tinatawag din po natin na thunderstorm. Diyan po yan sa ilang bahagi ng Cebu, kabilang po dito ang Cebu City, Barili, gano'n din po sa may Dumanhog at pati na rin po sa may Toledo City. At inaasahan po natin na ito ay magpapatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Kaya patuloy po ang pag-iingat natin at paalala po natin sa lahat na kayo po ay maghanda dito po sa malalakas sa pag-ulan na meron pang kasamang pagbugso ng hangin at syempre hindi po dito mawawala ang pagkidlat at pagkulog. At patuloy po kayong umantabay sa mga susunod na oras para po malaman natin ang iba pang mga abiso na ilalabas ng Pag-asa. At para nga naman po malaman po natin kung magpapatuloy kaya ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ay makakasama po natin ang isang weather forecaster na Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, Amor, at magandang umaga sa ating mga manonood. Mr. Mendoza, unahin na po natin ito para naman po sa kapakanan ng ating mga kababayan na maaga pong papasok sa kanilang trabaho at sa kanilang paaralan. Ano po ba ang inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw nito ng Martes? Lumakas na po ba ulit itong ating hanging habagat o southwest monsoon? Sa ngayon, humina na itong ating hanging habagat, kaya't nagtanggal nga tayo ng gale warning kahapon ng alas 5. Sa ngayon, ang nakaka-apekto sa ating bansa, itong ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. At ito yung nakaka-apekto dito sa Mindanao, gayon na rin dito sa kanlurang bahagi ng Visayas, gayon na rin sa probinsya ng Palawan. Ito yung magdadala ng maulap na kalangitan at na may mahina at mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, magkakaroon lamang tayo ng mga isolated cases na pag-ulan. Okay, so ayan po mga kababayan, nalaman na po natin ang weather forecast mula po sa Pag-asa at nabanggit po ni Mr. Mendoza na bahagya pong humina na itong hanging habagat o yung southwest monsoon at sa ngayon nga po ay dominant weather system natin itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone, kaya naman po concentrated itong ating rainfall dyan po yan sa may Mindanao area, kaya patuloy po kayo magbantay sa mga susunod na oras. At Mr. Mendoza, kaugnay po na nabanggit ninyo dahil nga po patuloy pa rin sa pag-iral itong Intertropical Convergence Zone sa Mindanao area. Ano po ba ang dahilan bakit ngayon ay muli pong umakyat ito nga ITCZ na ito at paano po ba yung galaw ng weather system na ito kapag ganitong bahagi po ng taon? Kapag ganitong bahagi ng taon, ito'y gumagalaw yung ating Intertropical Convergence Zone. Ito'y dahil na rin sa pagkakaroon ng mga high pressure area dito sa may Australia. At kapag medyo lumalakas yung mga high pressure natin, tumataas itong ating ITCZ, kaya't nakaka-apekto ito ngayon sa Mindanao. Ay nabigyan linaw po ni Mr. Mendoza kung bakit nga ba umaakyat ulit ito pong ITCZ o Intertropical Convergence Zone dahil nga po yan sa mga tinatawag natin. Meron po mga high pressure area sa may bandang Australia, kaya po kapag po yan ay lumalakas, ang tendency po nito ay umaakyat po dito sa ating bahagi ng bansa. Ito po nga ITCZ o Intertropical Convergence Zone, kaya po normal lamang na maranasan po natin ang pag-iral nitong ITCZ kapag po ganitong bahagi ng taon. At kanina po nabanggit yung Mr. Mendoza na naibaba na po ninyo ang gale warning sa iba pang bahagi ng ating bansa. So sa ngayon, dahil nga po wala na pong gale warning, ano po ba yung dapat asahan ng ating mga kababayan sa lagay ng ating mga karagatan? Ito po ba ay magiging banayad o ano po ba ang ating nakikita base po sa inyong analysis? Dahil wala na tayong gale warning,
ligtas na makakapalaot ang ating mga mangingisda sa mampanig ng ating bansa. Okay, so magandang balita po yan para sa ating lahat dahil po lalong-lalo na para po sa ating mga kababayang mangingisda na nito pong nakalipas sa araw ay hindi po sila nakapamalaot dahil nga po nakapagtaas po ang pag-asa nitong tinatawag po natin na gale warning. At Mr. Mendoza, eto naman po, ayon po sa Astronomical Diary ng Pag-asa, maiba naman po tayo, usapang astronomiya naman po. Ayon po sa Pag-asa ay sa darating po na June 21, 2014, meron po tayo magaganap na summer solstice o yung tinatawag po natin na June solstice. So ano po bang ibig sabihin nito at meron po ba itong epekto sa lagay ng ating panahon dito sa Pilipinas? Itong tinatawag nating summer solstice, ito ay kung saan yung ating araw ay malayo sa equator at ito ay nakakonsentrate lamang dito sa tropic ng Cancer. So kaya't na makaka-receive ng pinaka matinding sikat ng araw at magiging epekto nito sa atin yung ating southwest monsoon magiging ibayo kasi nga magiging winter na doon sa bahagi ng southern hemisphere. So ayan, meron po palang epekto dito sa ating southwest monsoon o hanging habagat ang pagkakaroon po natin ng summer solstice dahil ito po ay mapapalakas o mapag-iibayo nitong astronomical event na ito at patuloy po natin yung babantayan lalo pa at nalalapit na nga po ito nga June 21 kaya po tumutok po kayo sa Panahon TV at tututukan po natin ang iba pang mga detalye tungkol po dito sa summer solstice o June solstice. At Mr. Mendoza, eto naman po ngayon po ay June 17, 2014 na ibig sabihin po nito tayo po ngayon ay nasa second half of the month na. So, ano po ba yung mga dapat pa nating asahan sa lagay ng ating panahon? At tayo po ba ay makakaranas pa rin ng mga malalakas sa mga pag-ulan? Ano po ba yung mga pagbabago pa na dapat asahan ng ating mga kababayan sa mga susunod pa mga araw? Sa susunod na mga araw, magiging active pa rin itong ating intertropical convergence zone na siyang magpapaulan dito sa bahagi ng Mindanao at Palawan, ganyan rin dito sa banda ng Kabisayaan. At dito naman sa Luzon at sa nalalawing bahagi ng bansa, magiging kakaroon lamang tayo ulit ng mga isolated cases na rain showers and thunderstorms. Samantala, inaasahan natin na posibleng magkaroon ng low pressure area sa darating na 18 ng buwan na kasalukuyan. Ayan po, nabigyan po tayo ng overview o outlook ng Mr. Mendoza tungkol po dito sa mga dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. At yan nga po itong ITCZ ay magpapatuloy pala sa nalalabing bahagi po ng buwan ng Hunyo. At ito rin po meron po tayong inaasahan na mabubuong low pressure area. Yan po ay sa may bahagi din po ng Mindanao. At yan po ibabantayan natin dahil nga po inaasahan na maaari pong bukas ay magsimula na po yan sa pag-form dyan po yan sa may bahagi na po ng Mindanao. At patuloy po natin yan tututukan kasama pa rin ang Pag-asa. Ay maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa bilahing impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at nakasama nga po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa ating sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 5:27 ng umaga at lulubog naman po yan 6:26 ng gabi. Para po sa ating moonrise, yan po ay 10:15 p.m. at ang moonset po natin ay 9:25 ng umaga. Para po sa ating illumination, meron po tayo ngayong 80% at alam nyo ba na ngayon po nga June 17, meron po tayong waning gibbous at ngayon po ay 76% illuminated ang inaasahang mangyayari. Ito po ay halos kasunod lamang ng full moon at full illuminated po ito sa kaliwang bahagi nito. Ang face of the moon na ito ay makikita pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang buwan na ito ay nasa pagitan lamang ng full moon at ganoon din po ng third quarter moon. At bukod po dyan ay ito nga po malapit na po nating makita, ito po nga last quarter moon at yan po bukas ito po ang ating moon ay 65% illuminated. At kapag po last quarter moon, inaasahan po natin na wala naman po ito gaanong epekto sa ating tides at inaasahan natin na mas mababa kaysa po sa normal level ang ating high tide at mas mababa naman po kapag meron po tayong low tide. At dahil nga po napag-uusapan na po natin ang ating tides, ito na po ang tidal predictions mula po ito sa NAMRIA. Ang high tide po natin 12:39 p.m. yan po ay 1.29 meters at ang low tide naman po ay 8:52 p.m. yan po ay negative 0.03 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.